Isang gabi, pagkatapos ng lahat ng panlalait, nakita ko si Leandro na nakaluhod sa putikan, basang-basa ng ulan, habang pilit na hinahawakan ng aking mga paa. Ang hambog na negosyanteng tinitingala ng Makati ngayon ay nagmamakaawa na parang aso. Binawi ko ang 500 bilyong piso na siyang tanging dugong dumadaloy sa kanyang kumpanya at sa bawat sentimong nawala sa kanya, naramdaman ko ang pagbabalik ng aking danggal. Pirmahan mo na ang divorce papers na yan, Aurelia. Mahiya ka naman sa sarili mo. You are just a plain housewife at sa totoo lang nakakasawa na ang pagmumukha mo sa bahay na ito. Ang boses ni Leandro ay pumailan lang sa gitna ng marang, yang ballroom matalas at puno ng pandidiri. Sa harap ng mga kamera, sa harap ng mga pinaka-impluwensyadong tao sa bansa, ipinamukha niya sa akin na ako ay isang basura. Ang kanyang kabit na si Bianca ay nakakapit sa kanyang braso, suot ang mga alahas na alam kong ako ang nagbayad habang nakangiti ng mapang-api sa akin. Nanigas ang buong katawan ko. Ramdam ko ang unti-unting pagguho ng mundo sa ilalim ng aking mga paa. 10 taon. 10 taon akong naging anino sa likod ng kanyang tagumpay. 10 taon kong pinili na manahimik para lang hindi masira ang kanyang ego kahit na ang totoo ang kumpanyang ipinagmamalaki niya ay nakatayo lamang sa pundasyon ng aking pera, ng perang Sandoval na hindi niya kailanman nalaman. Walang luha ang lumabas sa aking mga mata. Sa halip, naramdaman ko ang isang kakaibang lamig na dumadaloy sa aking mga ugat. Tiningnan ko ang ballpen na iniabot niya pagkatapos ay tumingin ako sa kanyang mga mata na dati ay puno ng pagmamahal, ngunit na yon ay puno na ng kasakiman. Bakit, Leandro? Bakit mo kailangang gawin ito sa harap ng maraming tao? Bakit kailangan mong tapakan ang huling piraso ng aking pagkatao? Dahan-dahan kong kinuha ang panulat. Ang aking kamay ay hindi nanginginig. Sa bawat titik na isinulat ko sa papel na yon, tinatapos ko na rin ang aking pagiging marupok. Sigurado ka ba rito, Leandro? Sigurado ka bang lahat ng tagumpay na ito ay utang mo lang sa iyong sarili? Ang tanging tanong ko sa kanya seryoso at walang emosyon. Isang malakas na tawa lang ang isinagot niya bago ako tinalikuran at muling hinarap ang kanyang bagong reyna. Hindi niya alam, sa sandaling lumabas ako sa pintong iyon, magsisimula ang kanyang impyerno. Mahal kong mga tagapakinig, ito ang kwento ni Aurelia Sandoval, isang asawang binaliwala, minaltrato at pinagtaksilan. Ngunit may hawak na alas na kayang magpabagsak sa isang imperyo sa loob lamang ng isang gabi. Handa na ba kayong masaksiyan ang pinakamahal na paghihiganti sa kasaysayan ng Makati? Ayoko nang makita ang pagmumukha mo rito, Aurelia. This party is for winners and you're just a shadow that needs to vanish. Umalis ka na bago ko patawagin ng security para kaladgarin ka palabas. Ang mga salitang iyon ni Leandro ay parang mga saksak ng kutsil o sa aking dibdib. Nakatayo ako sa gitna ng engrandeng ballroom ng isang five-star hotel sa Makati, suot ang isang itim na gown na tila naging sapot na bumabalot sa aking katawan. Sa paligid namin, ang mga hiyal ng tawanan at kalantog na mga mamahaling baso ng champagne ay biglang humupa, napalitan ng mapanuring mga mata ng mga negosyante at socialites. Ramdam ko ang init na dumaaloy sa aking mga pisngi, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa hapdi ng katotohanan. Sa harap ko si Leandro Vergara, ang lalaking minahal ko sa loob ng 10 taon ay nakatayo ng buong kumpiyansa. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakapulupot sa baywang ni Bianca Alcantara. Si Bianca na mas bata, mas maputi at mas mukhang classy sa paningin ng lahat, ay nakangiti sa akin, isang meeting puno ng tagumpay at pang-uuyam. Leandro, anong ibig sabihin nito? It's our 10th anniversary, and the company's 10th year too. Ang boses ko ay halos pabulong nanginginig sa kabila ng pagsusumikap kong maging matatag. Isang mapait na tawa ang pinakawalan niya. Anniversary natin, Aurelia. Gising 10 taon mo lang akong pinigilan. You were never part of this success, this empire. Ako ang nagtayo nito, at si Bianca, siya ang katuwang ko sa mga susunod na hakbang ng Vergara Group sa ibang bansa. While you're just a plain housewife na walang alam gawin kundi ang manatili sa kusina. Tila tumigil ang pagtibok ng puso ko. Plain housewife. Yun ang tingin niya sa akin. Hindi niya alam na sa bawat kontratang pinirmahan niya, sa bawat proyektong nagawa niya, ang perang Sandoval ang nagbukas ng lahat ng pinto.
Ang 500 bilyong piso na iniwan ng aking ama ay tahimik na dumadaloy sa kumpanya niya sa pamamagitan ng isang trust fund na hindi ko kailanman ipinagbalaki. Dahil gusto ko siyang maging proud sa sarili niya, dahil mahal ko siya. Bakit, Leandro, bakit na yun pa? Tanong ko habang ang aking paningin ay nagsisimulang lumabo dahil sa mga luhang pilit kong hindi pinalalabas. Hindi ako iiyak sa harap nila. Hindi rito. Kumuha siya ng isang makapal na folder mula sa kanyang secretary na nakatayo sa likod. Inihagis niya ito sa mesa sa harap ko. Sign it. It's a divorce agreement. Huwag mo nang hintayin na maging mas scandal pa ito. I'll let you keep the small condo in Quezon City. At least, may matitirhan ka pa rin. Actually, Aurelia, you should be grateful, chimes in Bianca, her voice like a serpent's hiss. Leandro is being too generous. Kung ako ang susunod na Mrs. Vergara, baka kahit ang kondo na yan ay hindi ko ibigay sa'yo. You're just a liability now. Tiningnan ko ang dokumento. Ang mga salitang dissolution of marriage ay tila nagliliyab sa aking paningin. Naramdaman ko ang lamig na dumaaloy sa aking mga daliri. Hinawakan ko ang ballpen sa ibabaw ng mesa. Ang aking balat ay namumutla at ang bawat hininga ko ay tila may kasamang bubog na sumasaksak sa aking lalamunan. Bakit ako nagulat? Bakit ako nasasaktan? 10 taon ng pagsisilbi. 10 taon ng pagiging anino. 10 taon ng pag-aalaga sa kanyang ina na si Doña Remedios na walang ginawa kundi laitin ang aking pagkatao dahil lang sa hindi ako nagmula sa isang showy na pamilya. Lahat ng yun nauwi sa isang piraso ng papel. Dahan-dahan kong nilagdaan ang aking pangalan. Sa bawat kurit ng tinta, nararamdaman ko ang pagputol ng huling tali ng aking pagtitimpi. Pagkatapos tinanggal ko ang aking wedding ring, isang simpleng ginto na pinili ko noon dahil ayaw kong gastusan niya ang pera niya para sa akin. Ipinatong ko ito sa ibabaw ng folder. Tapos na tayo, Leandro. Sabi ko ang aking boses ay naging malamig at matalim na parang yelo. Tumalikod ako para umalis, pero bago ako makahakbang, huminto ako. Lumingon ako sa kanya. Ang aking mga mata ay nakatitig ng diretsyo sa kanyang mga mata na puno ng kayabangan. Isang huling tanong, Leandro. Sigurado ka ba na ang bawat tagumpay, bawat gusali at bawat sentimong hawak mo ngayon ay dahil lamang sa sarili mong galing? Tumawa siya ng malakas, isang tawang nakakabingi. Of course, sino pa ba ikaw? Huwag ka mapatawa, Aurelia. Go now. You're making the air here suffocating. Naglakad ako palabas ng ballroom. Ang bawat hakbang ng aking high heels sa marmol na sahig ay tila tunog ng isang orasan na nagbibilang ng kanyang nalalabing oras. Hindi ko pinansin ang mga bulungan ng mga tao. Hindi ko pinansin ang mapanuring tingin ng aking biyenan na nakatayo sa gilid may hawak na baso ng alak habang nakangiti ng mapait. Paglabas ko sa lobby ng hotel, ang malamig na hangin ng Makati ay sumalubong sa akin. Kinuha ko ang aking cellphone mula sa aking clutch bag. Ang aking kamay ay hindi na nanginginig. Ang aking puso na kanina lang ay tila dinudurog, ngayon ay naging matigas na bato. Dinalial ko ang isang numero na matagal ko nang hindi tinatawagan. Attorney Ramos, this is Aurelia Sandoval, sabi ko nang sumagot ang kabilang linya. Ang aking boses ay wala ng bakas ng emosyon. Yes, Ma'am Aurelia. It's been a long time. Is everything all right? Tanong ng matandang abogado ng aking ama. No, attorney. Nothing is all right. Sagot ko habang nakatingin sa naglalakihang mga ilaw ng gusali ni Leandro na matatanaw mula rito. I want you to execute the termination clause of the Sandoval Trust Fund. Now, pull out every single centavo. I want the 500 billion pesos back in my personal account by tomorrow morning. Narinig ko ang bahagyang pagkagulat sa kabilang linya, ngunit agad itong napalitan ng profesionalismo. As you wish, ma'am. If we pull out everything, the Vergara Group will lose its liquidity. All their ongoing projects will be suspended and their credit line will collapse immediately. Sigurado po ba kayo? Tumingin ako sa aking refleksyon sa salamin ng pinto ng hotel. Hindi ko na nakita ang anino ng isang plain housewife. Ang nakita ko ay ang mag-iisang tagapagmana ng mga Sandoval. Sigurado, attorney. Hayaan nating makita ni Leandro kung gaano siya kagaling. Kapag wala na siyang kahit isang kusing. Ibinaba ko ang telepono. Sa loob ng ballroom narinig ko ang muling pagsisimula ng musika.
Nagdiriwang sila sa kanyang pansamantalang tagumpay. Hindi nila alam ang bawat nota ng musika. Ang yon ay ang huling martsa ng kanyang pagbagsak. Hindi ko akalain na ang pagbabalik ko sa bahay na itinuring kong kanlungan sa loob ng 10 taon ay magiging ganito kapait. Pagbaba ko pa lang sa taxi sa tapat ng gate ng mansion ng mga Vergara sa Forbes Park, bumungad sa akin ang ilang itim na plastic bag na nakatambak sa labas. Ano ito? Ang mahina kong tanong sa sarili habang nararamdaman ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Hindi ko na kailangang magtanong pa. Lumabas mula sa malaking pinto si Doña Remedios, ang aking biyenan, na may hawak pang isang tumpok ng aking mga damit. Walang pag-aalinlangan niyang itinalpo ng mga iyon sa maduming semento kasama ng aking mga sapatos at ilang libro. Mabuti at narito ka na, Aurelia, sabi niya, habang nakapamewang ang kanyang mukha ay puno ng pandidiri. Huwag mo nang balaking pumasok pa sa loob. Baka madumihan mo lang ang sahig na kapupunas lang ng mga katulong. Narinig ko na ang mangyari sa party. Sa wakas natauhan na rin ang anak ko. Lumapit ako sa kaniya. Pinipilit na wag manginig ang aking boses. Mama, 10 taon akong nagsilbi sa inyo. Ako ang nag-alaga sa inyo nung may sakit kayo ako, ang nagtiis sa lahat ng sumbat nyo. Ganito na lang ba yun? Isang mapait na ngisi ang isinagot niya sa akin. Huwag mo akong tawaging mama dahil simula ngayong gabi, wala ka ng puwang sa pamilyang ito. Isang baog na asawang katulad mo wala kang silbi. Hindi mo man lang nabigyan ng tagapagmana ang anak ko. Tingnan mo si Bianca, bata, maganda at siguradong bibigyan niya kami ng apo na may dugong maharlika, hindi katulad mo na galing sa kung saang probinsya lang. Ang sakit ay tila isang malakas na sampal na nagpamanhid sa aking buong muka. Baog. Yon ang laging ibinabato nila sa akin kahit alam namin dalawa ni Leandro na siya ang may problema sa kalusugan. Pero nanahimik ako. Pinrotektahan ko ang kanyang hiya bilang lalaki. Tinanggap ko ang lahat ng sisi para lang hindi siya mapahiya sa kanyang pamilya at sa publiko. Sa gilid ng aking mga mata, nakita ko ang ilang mga kapitbahay na nagsisimulang sumilip mula sa kanilang mga bintana. Ang mga bulungan nila ay tila mga bubuyog na sumasalakay sa aking pandinig. Ang dangga na iningatan ko sa loob ng maraming taon ay dahan-dahang nadudurog sa harap ng lahat. Utang na loob, Remedios. Ang tanging nasabi ko ang aking lalamunan ay tila may nakabara na tinik. Utang na loob. Tumawa siya ng malakas. Kami pa ang may utang na loob sa'yo. Ikaw ang dapat magpasalamat dahil pinatira ka namin sa marangyang bahay na ito kahit wala kang ambag kundi on magluto at maglinis. Ngayon kunin mo na ang mga basura mo at umalis ka na. Baka dumating si Leandro at si Bianca, ayaw nila makakita ng malas sa tapat ng bahay. Mabigat ang bawat hakbang ko habang pinupulot ko ang aking mga gamit mula sa kalsada. Ang bawat piraso ng damit na idinidikit ko sa aking dibdib ay tila may dalang bigat ng 10 taong pagsasakripisyo. Walang tumulong sa akin. Ang mga katulong na dati ay tinatrato ko na parang pamilya ay nakayuko lamang sa loob, takot na madamay sa galit ng kanilang donya. Pumara ako ng isa pang taxi. Habang isinasakay ko ang mga plastic bag, lumingon ako sa mansion. Ang bawat ilaw sa bintana ay tila mga matang nangungutya sa akin. Nagtunggo ako sa maliit na condo sa Quezon City, ang limos na ibinigay sa akin ni Leandro. Ang silid ay madilim, maalikabok at puno ng amoy ng luma. Ibinagsak ko ang aking sarili sa lumang sofa at doon sa gitna ng katahimikan ay tuluyan ng kumatak ang aking mga luha. Hindi ito luha ng panghihinayang sa lalaki na wala sa akin, kundi luha ng galit para sa sarili ko. Galit dahil hinayaan kong tapakan nila ako ng ganito. Nabalik lamang ang aking diwa nang tumunog ang aking cellphone. Isang notification mula sa aking bank account. Ang aking mga mata ay nanlaki nang makita ang sunod-sunod na mensahe. Transaction successful. Transfer of 100 billion pesos from Sandoval Trust Fund. Transaction successful. Transfer of 200 billion pesos. Sa loob lamang ng ilang oras, ang aking digital wallet ay napuno ng mga numerong hindi kailanman mapapangarap ni Leandro. At kasunod nito ay isang tawag mula kay Attorney Ramos. Ma'am Aurelia, tapos na ang initial pull-out. Ang balita ay mabilis na kumakalat sa Philippine Stock Exchange. Ang credit line ng Vergara Group ay sinuspinde na ng 3 malalaking bangko ngayong gabi dahil sa kawalan ng collateral. At may isa pa po akong nalaman. Huminto ang abogado, ang kanyang boses ay naging seryoso.
Ano yun, attorney? Tanong ko habang pinapahid ang aking mga luha. Nalaman ko po na bago pa ang party nag-file na si Leandro ng loan application, gamit ang mansion at ang lahat ng assets ng kumpanya bilang collateral. At ang pirma niyo sa mga dokumento, mukhang pinek nila, ma'am. Plano nilang ilipat ang lahat ng pera sa isang offshore account sa pangalan ni Bianca Alcantara bukas ng tanghali. Nanigas ang aking buong pagkatao. Hindi lang nila ako gustong iwan. Gusto nila akong iwan na walang-wala at may bitbit pang utang na hindi ko kailanman ginawa. Attorney, sabi ko ang aking boses ay wala ng bakas ng kahinaan. Ihanda mo ang lahat ng ebidensya ng forgery. At bukas, bago sila makapag-transfer ng kahit isang piso, gusto kong i-freeze ang lahat ng personal accounts ni Leandro at ng kanyang ina. Hayaan nating maranasan nila kung paano matulog sa kalsada na kasama ang kanilang mga plastik ng basura. Ibinaba ko ang telepono. Tumingin ako sa bintana ng maliit na kondo. Ang langit ng Maynila ay madilim, ngunit para sa akin, ito ang unang gabi ng aking tunay na kalayaan. Bukas ang pangalang Sandoval ay hindi na lang magiging isang anino. Ito ang magiging bangungot na hinding-hindi nila malilimutan. Nagising ako sa tunog ng mga busina ng sasakyan sa labas ng aking maliit na kondo sa Quezon City. Hindi katulad sa Forbes Park na ang gigising sayo ay ang huni ng mga ibon at ang amoy ng bagong tabas na damo dito ang hangin ay amoy usok at ang init ay agad na dumidikit sa balat. Nanunuyo ang aking lalamunan at masakit ang aking buong katawan mula sa pagtulog sa manipis na kutsyon. Ngunit ang aking isipan ay mas malinaw pa sa sikat ng araw. Kinuha ko ang aking cellphone at tiningnan ang oras. 8:00 ng umaga. Sa mga oras na ito, sigurado akong nasa opisina na si Leandro nakaupo sa kanyang swivel chair habang si Bianca ay nagtitimpla ng kanyang kape na puno ng tamis at pagkukunyari. Isang mensahe ang pumasok mula kay Attorney Ramos. Ma'am, the formal notice has been served to the bank and the Vergara Group's board of directors. The withdrawal is in progress. The market is starting to panic. Isang tipid na ngiti ang sumilip sa aking mga labi. Tumayo ako naligo at isinuot ang isa sa mga simpleng blusa na natira sa aking mga gamit. Wala akong mamahaling alahas, walang makeup artist, pero sa bawat tingin ko sa salamin, mas nakikilala ko ang babaeng matagal ko nang ikinulong si Aurelia Sandoval. Nagpasya akong pumunta sa bangko kung saan matatagpuan ang main account ng Vergara Group. Gusto kong makita ng sarili kong mga mata ang simula ng katapusan. Sumakay ako sa isang mainit na grab car. Habang binabagtas ang traffic sa EDSA, nakita ko sa mga malalaking LED billboard ang mukha ni Leandro. Isa siyang Entrepreneur of the Year nominee. Nakangiti siya roon, tila hawak niya ang buong mundo. Hindi niya alam na ang mundong yon ay gawa lamang sa buhangin na unti-unti nang tinatangay ng agos. Pagdating ko sa bangko sa Makati, agad kong napansin ang tensyon. Ang branch manager si Mr. Sai na dati ay halos humalik sa paanan ko kapag bumibisita ako kasama si Leandro ay mukhang hindi mapakali. Takbo siya ng takbo mula sa kanyang opisina patungo sa kanyang mga staff. Naupo ako sa isang sulok ng lobby na kunwaring nagbabasa ng magazine. Hindi nagtagal bumukas ang pintong bubog ng bangko. Pumasok si Leandro kasunod si Bianca. Pareho silang mukhang stressed, malayo sa itsura nila sa party kagabi. What do you mean on hold ang accounts namin? Ang boses ni Leandro ay umalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na bangko. I have a multi-million-dollar transfer today for our international expansion. Alam niyo ba kung sino ang kausap niyo? Sir Leandro, pasensya na po. Nanginginig ang boses ni Mr. Sai habang lumalapit sa kanila. May natanggap po kaming legal injunction mula sa Sandoval Trust Fund. Ang lahat ng liquidity na nanggagaling sa kanila ay binu-withdraw na. Dahil doon bumagsak ang inyong debt-to-equity ratio. We had to freeze the accounts to protect the bank's interests. Sandoval Trust, sino ba ang nasa likod niyan? Sigaw ni Leandro, ang kanyang muka ay nagsisimulang mamula sa galit. I don't care about some trust fund. Ang pera sa loob ng accounts na yan ay bunga ng pagod ko. Get my money out, now. Actually, babe, it's not that simple, singit ni Bianca. Ang kanyang boses ay puno ng kaba habang nakatingin sa kanyang tablet. The stock price of Vergara Group just dropped by 15% in the last hour. People are selling their shares. Sinasabi sa balita na wala na tayong pondo para sa mga itinatayong kondo sa Taguig at Cebu. Napahawak si Leandro sa kanyang ulo.
Ang kanyang pagiging hari ay dahan-dahang naglalaho. Sa pagkakataong yon, tumayo ako mula sa aking upuan at dahan-dahang naglakad palapit sa kanila. Ang tunog ng aking sapatos sa tiles ng bangko ay naging mitsa ng kanilang atensyon. Lumingon si Leandro at nang makita niya ako ang kanyang galit ay napalitan ng labis na pagtataka at puot. "Aurelia, anong ginagawa mo rito? Are you stalking me?" Singal niya. "Kung nandito ka para magmakaawa na balikan kita, forget it. Mas lalo mo lang akong pinapainit." "I'm not here for you, Leandro," ang seryoso kong sagot. Tumingin ako kay Mr. Sai at tumango. "Good morning, Mr. Sai. I believe you've received my lawyer's instructions?" Nalaglag ang panga ni Leandro. Tumingin siya kay Mr. Sai pagkatapos ay muli sa akin. "Instructions? Ano pinagsasabi mo?" "Ma'am Aurelia Sandoval," mahinang sabi ni Mr. Sai habang yumuyuko ng bahagya bilang paggalang. "The primary beneficiary and the sole controller of the Sandoval Trust Fund." Naging bingi ang paligid para kay Leandro. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para sa kanya. Tumingin siya sa akin na tila ngayon lang niya ako nakita sa loob ng 10 taon. Ang kanyang bibig ay bumukas sara, ngunit walang salitang lumabas. "You?" Sa wakas, ay naibulong niya ang kanyang boses ay puno ng hindi makapaniwalang tono. "Ikaw ang Sandoval Trust. Impossible. Ang tatay mo, he was just a simple man in the province." "My father was a simple man, who knew how to build an empire without stepping on other people's dignity." "Leandro," sabi ko habang humahakbang palapit sa kanya hanggang sa magkatapat na ang aming mga mukha. "You called me a shadow. You called me a liability. Well, this liability just took back everything you thought was yours." Lumingon ako kay Bianca na ngayon ay namumutla na rin. "And you, Bianca, prepare your family's lawyers. My team is already looking into the forgery of my signature on those loan documents. I hope those designer bags you're carrying are worth a prison sentence." Hindi ko na hinintay ang kanilang sagot. Tumalikod ako at naglakad palabas ng bangko. Habang nasa pinto ako, narinig ko ang malakas na pagbagsak ng isang gamit sa loob. Marahil ay isang florera o silya na itinapon ni Leandro sa sobrang galit. Ramdam ko ang bawat tibok ng aking puso hindi dahil sa takot, kundi sa tagumpay. Pero alam ko simula pa lang ito. Ang mga sugat na idinulot nila sa akin sa loob ng 10 taon ay hindi basta-basta maghihilom sa isang araw lang. Pagpasok ko sa loob ng sasakyan, tumunog muli ang aking phone. Isang unknown number. Sinagot ko ito. "Aurelia, you witch! Ano ang ginawa mo?" Ang boses ni Doña Remedios ay tila kumukulong mantika sa kabilang linya. "Pinasok ng mga tao ang mansyon. Sinasabi nila na kukunin daw ang mga gamit namin dahil hindi nabayaran ang utang ni Leandro. Isang kahihiyan ito sa pamilya Vergara. Itigil mo ito agad." "Mahiya, yun po ang naramdaman ko kagabi habang itinatapon niyo ang mga damit ko sa kalsada, Mama." Malamig kong sagot. "Huwag kayong mag-alala, may mga plastic bag pa naman po siguro kayo riyan. Gamitin niya na para iligpit ang mga gamit niyo. Dahil sa loob ng 48 oras, kukunin ko na rin ang mansyon na yan." Ibinaba ko ang telepono at tumingin sa labas ng bintana. Ang ulan ay nagsisimulang pumatak sa kalsada ng Makati. Ito ang ulan na maghuhugas sa lahat ng dumi ng nakaraan. Ang opisina ni Leandro na dati ay simbolo ng kapangyarihan sa Makati ay naging mistulang isang kulungan. Mula sa labas ng gusali, tanaw ko ang mga anino ng mga empleyadong nagkakagulo. Ang balita tungkol sa pag-collapse ng credit line ng Vergara Group ay kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Habang nakaupo ako sa loob ng aking sasakyan, pinapanood ko ang unti-unting pagguho ng imperyong itinayo sa kasinungalingan. "Actually, Leandro, hindi ko alam na ganito kalala ang sitwasyon. You told me everything was under control." Ang boses ni Bianca ay sapat na lakas para marinig hanggang sa pasilyo nang gumukas ang pinto ng opisina. Nasa loob ako ng elevator nang makita ko silang dalawa sa hallway. Si Bianca ay hindi na ang kalmadong babae na nakita ko kagabi. Ang kanyang buhok ay bahagyang gulo at ang kanyang mukha ay puno ng tensyon. Hawak niya ang kanyang cellphone na tila ba ito ang kanyang huling pag-asa. "Wait babe, let me explain. Nagka-problema lang sa bangko dahil kay Aurelia, but I can fix this." Sigaw ni Leandro, ang kanyang boses ay paos at puno ng desperasyon.
I have other investors. Si Congressman Diaz nangako siya ng pondo. Investors, Leandro, gising. No one wants to invest in a sinking ship. Bulyaw ni Bianca. I need that money today. My family's properties are at stake. Sabi mo, maililipat natin ang funds bago matapos ang araw na ito? Tumigil ako sa tapat nila. Ang tunog ng aking sapatos ay tila isang babala. Lumingon sila sa akin. Ang put sa mga mata ni Leandro ay mas matindi pa kaysa kanina sa bangko, habang si Bianca naman ay tumingin sa akin na tila ba ako ang dahilan ng lahat ng kanyang kamalasan. You really want to destroy me, don't you, Aurelia? Sabi ni Leandro habang dahan-dahang lumalapit sa akin. Ramdam ko ang kanyang mainit na hininga, amoy alak at sigarilyo. Matapos ang lahat ng ibinigay ko sa iyo ang buhay na marangya, ganito mo ako gagantihan. Ang ibinigay mo sa akin, Leandro, ay ang pagkakataong makita ang tunay mong pagkatao. Malamig kong sagot. And Bianca, huwag ka masyadong umasa sa pera ni Leandro. Dahil ang bawat sentimong hawak niya ngayon ay may nakatalinang utang. Every asset, including that car you're driving, is under litigation. Napansin ko ang pang-inginig ng mga kamay ni Bianca. You're lying. Hindi mo pwedeng gawin to. Panuurin mo ako. Sabi ko bago sila tinalikuran. Nagpunta ako sa Forbes Park. Gusto kong tapusin ang isang bagay na sinimula ni Doña Remedios kagabi. Pagdating ko sa tapat ng mansion, nakita ko ang ilang mga truck ng kumpanya ng trucking. Ang mga tauhan ng sheriff ay abala sa paglalagay ng mga selyo sa malaking gate. Ang mga kapitbahay na dati ay yumuyuko sa harap ng mga Vergara ay naroon nagbubulungan at kumukuha ng video gamit ang kanilang mga phone. Aurelia, salamat sa Diyos. Narito ka. Sigaw ni Doña Remedios nang makita niya ako. Tumakbo siya patungo sa akin ang kanyang mamahaling tsinel ay naiwan sa putikan. Sabihin mo sa kanila na itigil ito. Hindi nila pwedeng kunin ang bahay ko. Dito ako nakatira. Sabihin mo sa kanila na nagkamali lang ang bangko. Tiningnan ko ang aking dating biyenan. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng panglalait ay ngayon ay puno ng luha at takot. Hindi po nagkamali ang bangko, Mama. Ang mansyon na ito ay nakasanla sa Sandoval Trust. At dahil hindi nakabayad ang Vergara Group sa kanilang mga obligasyon, kailangan na itong bawiin. Pero saan ako titira? Wala akong ibang mapupuntahan. Pagmamakaawa niya, pilit na hinahawakan ang aking braso. Dahan-dahan kong inalis ang kanyang kamay. Hindi ba't sabi niyo kagabi may kondo si Leandro sa Quezon City? Doon niyo na lang po ituloy ang inyong marangyang pamumuhay? O baka naman pwedeng patirahin kayo ni Bianca sa kanilang bahay, kung hindi pa rin yun kinukuha ng bangko. Walang hiya ka, wala kang utang na loob. Ang kanyang pagmamakaawa ay biglang naging sumpa. Pinatira ka namin dito, pinakain. Pinatira niyo ako rito bilang isang alila na walang sweldo, Mama. Pagwawasto ko. At ang pagkain na kinain ko perang Sandoval ang gumilin yon. Lahat ng alahas na suot nyo ngayon, lahat ng gamit sa loob ng bahay na ito, lahat yan ay utang nyo sa akin. At ngayon naniningil na ako. Sa gitna ng aming pagtatalo, dumating ang sasakyan ni Leandro. Huminto ito na marahas sa tapat ng gate. Bumaba siya kasunod si Bianca. Nang makita ni Leandro ang Sheriff tila nawalan siya ng lakas sa kanyang mga binti. Leandro, do something! Sigaw ni Doña Remedios. Pero hindi nakatingin si Leandro sa kanyang ina. Nakatingin siya sa akin. Sa pagkakataong ito, wala na ang kayabangan. Ang nakikita ko na lang ay isang lalaking duwag na napagtanto ang kanyang pagkakamali. Pero huli na ang lahat. Actually, Leandro, I can't stay here anymore. Biglang sabi ni Bianca habang tinitingnan ang kanyang phone. I just received a call. My dad needs me. I have to go. Ano? Na yun mo ako iiwan, Bianca? In the middle of this, hindi makapaniwalang tanong ni Leandro. I can't be associated with a bankrupt man, Leandro. It will ruin my reputation. It's for the best. Goodbye. Sabi ni Bianca bago mabilis na sumakay sa isang taxi na kanyang tinawag. Hindi man lang siya lumingon. Naiwan si Leandro sa tapat ng kanyang mansion na unti-unting isinasara. Ang kanyang ina ay nakaupo sa semento. Umiiyak ng malakas, habang ang mga tao sa paligid ay patuloy na nanonood ng kanilang kahihiyan. Aurelia, please, bulong ni Leandro habang lumalapit sa akin. Huwag ang bahay.
Huwag ang mama. I'll do anything. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Tumingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon naramdaman ko ang tunay na kalayaan. Hindi dahil sa pera, kundi dahil wala na akong nararamdamang kahit anong pagmamahal o sakit para sa kanya. Ang gusto ko, Leandro, ay maranasan mo ang bawat segundong naramdaman ko kagabi. Sabi ko, huwag ka mag-alala, hindi kita tuluyang sisirain. Sisirain mo ang sarili mo sa bawat desisyong gagawin mo mula ngayon. Sumakay ako sa aking sasakyan at iniwan silang dalawa sa gitna ng kalsada. Habang papalayo ako, nakita ko sa side mirror ang mga truck na nagsisimulang maglabas ng mga muebles mula sa mansyon. Ito ang unang gabi na matutulog silang walang bubong na pag-aari nila. At ito ang unang gabi na matutulog ako ng mahimbin dahil alam kong ang hustisya ay hindi laging dumarating sa paraang gusto natin, pero dumarating ito sa tamang panahon. Ang lobby ng Vergara Group Building sa Makati, na dati ay puno ng mga taong de-Amerikana at amoy na mamahaling pabango, ay nabalot na yon ng tensyon at kaguluhan. Mula sa aking sasakyan, kitang-kita ko ang mga empleyadong nagkukumpulan sa labas. May mga hawak silang placards, ang iba ay umiiyak, at ang iba naman ay galit na nakikipagtalo sa mga security guard. Hindi sila binayaran ng kanilang sahod ngayong kinsenas dahil na-freeze ang lahat ng payroll accounts ng kumpanya. Naramdaman ko ang kirot sa aking puso. Ang mga taong ito ay walang kasalanan. Sila ang tunay na nagtrabaho habang si Leandro ay abala sa pagpapakitang gilas sa mga diaryo. Ma'am, baka delikado pong bumaba, babala ni Attorney Ramos na katabi ko sa loob ng sasakyan. Ang mga tao ay desperado. Baka isipin nila na kayo ang dahilan ng lahat ng ito. Hindi ako pwedeng magtago, attorney. Sagot ko habang inaayos ang aking suot na puting blazer. Kung hahayaan ko si Leandro na humarap sa kanila, lalo lang silang mapapahama. I need to show them that a Sandoval doesn't run away from responsibilities. Pagbaba ko ng sasakyan, agad na nakuha ng aking presensya ang atensyon ng lahat. Ang mga bulungan ay tila malakas na hangin na dumaan sa paligid. Huminto ang sigawan. Naglakad ako ng diretso patungo sa harap ng gusali. Nandito ang asawa ni Sir Leandro, siya ang dahilan kung bakit wala tayong sweldo. Sigaw ng isang lalaking nakauniporme ng maintenance. Humarap ako sa kanila. Hindi nanginginig, hindi umiiwas ng tingin. Hindi po ako ang dahilan kung bakit wala kayong sweldo. Narito po ako dahil nalaman ko na ang pondo para sa inyo ay tinangkang ilipat ni Leandro Vergara sa isang offshore account para sa kanyang pansariling interes. Nanahimik ang lahat. Inilabas ni Attorney Ramos ang mga dokumento nagpapatunay sa tangkang paglilipat ng pera ni Leandro at Bianca. Ngayong hapon sa pamamagitan ng Sandoval Trust, personal kong sasagutin ang lahat ng back wages at unpaid salaries ninyo. Walang mawawala ng trabaho hanggat ako ang nakatayo rito. Isang malakas na bulong-bulungan ang sumunod, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito puno ng galit, kundi ng pag-asa. Habang naglalakad ako, papasok sa gusali, nakasalubong ko si Leandro sa elevator. Mukha siyang taong hindi natulog ng ilang gabi. Gulo-gulo ang kanyang buhok lukot, ang kumpuni at ang kanyang mga mata ay mapula. Amoy alak siya kahit tanghaling tapat. You think you're a hero, don't you? Uyam niya nang magsara ang pinto ng elevator. Binibili mo ang loyalty ng mga tao ko gamit ang pera mo. You're pathetic, Aurelia. Hindi sila mga tao mo, Leandro. Sila ay mga empleyadong niloko mo. Malamig kong tugon. And for the record, hindi ko sila binibili. Binabayaran ko ang utang mo sa kanila. Tumawa siya ng mapait, isang tawang puno ng kawalan ng pag-asa. Actually, wala na akong pakialam. Go ahead, take the company, take the people. But you will never have the peace of mind knowing that I survived because of you. Isusumpa mo ang araw na pinakasalan mo ako. Matagal ko nang isinumpa ang araw na yon, Leandro. Kaya nga, tinatapos ko na ito ngayon. Sabi ko habang humihinto ang elevator sa penthouse floor. Paglabas namin, bumungad ang mga pulis at mga tauhan ng NBI. Kasama nila ang board of directors na kanina pa naghihintay. Mr. Leandro Vergara, tanong ng isang opisyal. We have a warrant for your arrest for multiple counts of estafa, forgery, and illegal transfer of assets. Sumama po kayo sa amin ng mapayapa? Nanlaki ang mga mata ni Leandro. Tumingin siya sa akin, naghahanap ng kahit anong senyales ng awa. Pero wala siyang nakita, kundi ang isang pader na yelo. Aurelia, talk to them.
Sabihin mo sa kanila na nagkamali lang sila. Sigaw niya habang pinapuspas ng mga pulis ang kanyang mga kamay sa likod. Nagkamali sila, Leandro. Nagkamali silang hinayaan kang maging CEO ng ganito katagal. Ang huli kong sabi bago siya kinaladkad palabas. Habang pinapanood ko siyang ipasok sa elevator, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang unknown number. Pagkasagot ko, boses ng isang babaeng umiiyak ang narinig ko. Aurelia, please help me. Boses yun ni Bianca. Bianca, bakit ka tumatawag sa akin? I thought you were busy saving your reputation. Sabi ko. Actually, Leandro set me up. Hagulgol niya. Ang mga dokumentong nilagdaan ko ang akala ko ay para sa expansion. Pero ginamit niya ang pangalan ko para sa lahat ng mga illegal na transaction. He used me as a shield. Ngayon ang mga taong pinagkakautangan niya sa labas ng bansa, hinahanap nila ako. They're threatening my life, Aurelia. Napatigil ako. Alam kong ambisyosa si Bianca pero hindi ko akalain na hanggang doon ang kawalang hiyaan ni Leandro na pati ang babaeng naging dahilan ng pagkasira ng aming pagsasama ay gagamitin din niya at itatapon pagkatapos. Ano ang gusto mong gawin ko, Bianca? Tanong ko. I have everything, Aurelia. I have his hidden ledgers, the recordings of his meetings with the corrupt politicians. Ibibigay ko lahat sa'yo. Just save me from these people, please. I'm scared. Tumingin ako sa labas ng bintana sa naglalakihang mga gusali ng Makati. Ang drama ay lalong lumalalim. Ang akala kong simpleng paghihiganti ay nagiging isang malaking giyera na hindi ko inaasahan. Tell me where you are, sabi ko. Pero huwag kang umasa na magiging magkaibigan tayo. I'm doing this because I want to make sure Leandro never sees the light of day again. Ang hangin sa loob ng maliit at madilim na silid sa isang luma at tagong motel sa Pasay ay tila hindi gumagalaw. Amoy ito ng luma amag at murang sigari, yung isang malaking kabaligtaran sa amoy ng lavender at mamahaling pabango na nakasanayan ni Bianca Alcantara. Nang buksan ko ang pinto, halos hindi ko siya makilala. Ang babaeng dati ay puno ng kayabangan sa party, ngayon ay nakasubsob sa isang sulok, nakasuot ng malaking jacket at tila ba gusto maglaho sa dilim. Nangangatog ang kanyang mga labi at hindi mapakali ang kanyang mga daliri sa pagpindot sa sirang screen ng kanyang cellphone. Aurelia! Ang kanyang boses ay parang isang kaluluwang naliligaw. Akala ko hindi ka darating. Huwag mong isipin na narito ako dahil sa malasakit, Bianca. Malamig kong panimula habang dahan-dahang inilalapag ang aking bag sa ibabaw ng maliit na mesa. Narito ako dahil gusto ko ang lahat ng ebidensya laban kay Leandro. Now tell me, how deep does this hole go? Bigla siyang tumawa, isang tawang malapit na sa pagkabaliw. Actually, Aurelia, you were the lucky one. You were just his shadow. I was his sacrificial lamb. Lahat ng mga kumpanyang itinayo niya sa abroad, lahat ng mga pautang sa mga sindikato para pondohan ang lifestyle ni Doña Remedios sa pangalan ko. Lahat yon nakapangalan. Ginamit niya ang pag-ibig ko para pirmahan ang sarili kong kamatayan. Inabot niya sa akin ang isang itim na folder at isang USB drive. Nandyan ang lahat. Ang mga recording ng usapan nila ni Congressman Diaz. Ang plano nilang i-liquidate ang lahat ng assets ng Vergara Group at iwanan kang gilingan ng utang. Pero hindi lang in Aurelia. Huminto siya at tumingin sa akin ng diretsyo. Ang takot sa kanyang mga mata ay tila naging isang babala. Leandro wasn't working alone. Ang kanyang ina, si Doña Remedios, siya ang tunay na mastermind sa likod ng lahat. Siya ang may hawak ng mga contact sa gobyerno. At ang mas masakit, Aurelia, nalaman ko sa mga dokumento ni Leandro na matagal na nilang alam ang tungkol sa Sandoval Trust Fund. Pinakasalan ka lang ni Leandro dahil sa utos ng kanyang ina para dahan-dahang ubusin ang yaman ng pamilya mo. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay. Ang bawat salita ni Bianca ay tila isang yelo na itinusok sa aking puso. 10 taon. 10 taon akong naniwala na kahit paano ay minahal ako ni Leandro noong simula. 10 taon kong tiniis ang bawat panlalait ng kanyang ina sa pag-aakalang biktima lamang din siya ng tradisyon. Pero lahat ng yon ay isang napakalaking palabas. Isang mahabang plano para nakawin ang huling pamana ng aking ama. Actually, may isa pa. Dugtong ni Bianca, ang kanyang boses ay halos pabulong na.
May mga dokumento rito tungkol sa pagkamatay ng tatay mo. 10 taon na ang nakalilipas. Ang aksidenteng kinasangkutan niya sa probinsya, mukhang hindi ito simpleng aksidente, Aurelia. May mga bayad na naganap sa mga pulis sa ilalim ng pangalan ng kumpanya ni Leandro bago pa kayo ikasal. Nanigas ang aking buong pagkatao. Ang galit na kanina lang ay parang maliit na apoy ay biglang naging isang malaking sunog na nais tumupok sa lahat. Ang aking ama, ang tanging taong nagmahal sa akin ng totoo ay maaaring pinatay ng mga taong pinagsilbihan ko ng tapat. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Tanong ko ang aking boses ay nanginginig sa ua, tikgalit at pait. Nandiyan ang mga resibo ng transfer, Aurelia. Tingnan mo ang mga petsa. It was a week before the wedding. Leandro used your father's jet to hurry the marriage para wala na makapag-check ng mga accounts ng Sandoval. Sagot ni Bianca, habang umiiyak na naman. Hindi na ako nakapagsalita. Kinuha ko ang USB at ang folder. Ang bigat ng katotohanan ito ay tila ba gustong bumali sa aking mga balikat. Tumingin ako kay Bianca, ang babaeng dati ay kaagaw, kung ngayon ay naging katuwang sa pagtuklas ng pinakamadilim na sikreto ng aking buhay. Attorney Ramos will pick you up and bring you to a safe house, sabi ko habang tumatayo at naglalakad patungo sa pinto. Magpapatestigo ka laban sa kanila. Huwag kang makakamaling tumakas dahil ako lang ang tanging hadlang sa pagitan mo at ng mga taong gustong pumatay sa'yo. Lumabas ako ng motel. Ang ingay ng mga jeep at bus sa EDSA ay tila naging malabo sa aking pandinig. Ang buong mundo ko ay muling nagbago sa loob ng 1 oras. Ang laban na ito ay hindi na lang tungkol sa 500 bilyong piso. Hindi na lang ito tungkol sa isang asawang nagtaksil. Ito ay tungkol sa dugo, tungkol sa hustisya para sa aking ama. Pagpasok ko sa aking sasakyan, mabilis kong tinawagan si Attorney Ramos. Attorney, I need a private investigator, not just for the company. I want to reopen the case of my father's death 10 years ago. And attorney, call the warden. I want to visit Leandro in jail tonight. I want to see the face of the man who sold his soul to kill my father. Bago ko pa maibaba ang telepo, isang itim na SUV ang huminto sa tapat ng sasakyan ko humaharang sa aking daan. Bumaba ang bintana nito at nakita ko ang mukha ng isang matandang babae na may suot na itim na belo. Si Doña Remedios. Hindi siya umiiyak, hindi siya mukhang pulube. Sa likod ng kanyang mga mata ay isang demonyo, ngayon ko palang tunay na nakilala. Huwag mong isipin na tapos na ang lahat, Aurelia. Sabi niya nang may malamig na ngiti. Ang anak ko ay nasa kulungan, pero ako ang may hawak ng mga susi sa lahat ng pintong hindi mo pa nabubuksan. Kung itutuloy mo ito, siguraduhin kong pati ang alaala ng tatay mo ay mabubura sa mundong ito. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga palad habang nakatitig sa mga mata ni Doña Remedios. Ang itim na belo na suot niya ay tila sumisimbolo sa kadilimang matagal niyang itinago sa likod ng kanyang marangyang imahe. Sa gitna ng maingay na kalsada ng Makati, tila huminto ang mundo at kaming dalawa lang ang naroon, ang biktima at ang tunay na manggaganso. Bakit mo ito ginagawa, Mama? 1 dekada akong naging tapat sa inyo. Itinuring ko kayong tunay na ina. Ang boses ko ay halos pabulong na puno ng pait na hindi maipaliwanag. Tumawa siya ng mahina, isang tunog na mas masakit pa sa sampal. Ina Aurelia, huwag kang maging mapagkunwari. Alam natin dalawa na kinuha ka lang namin dahil sa dugong Sandoval na nananalaytay sa'yo. Ang tatay mo, si Don Sandoval, akala niya ay matatalo niya ako nang talikuran niya ang pangako niya sa akin 30 taon na ang nakalilipas. Akala niya ay makakalimutan ko ang lahat nang piliin niya ang nanay mo mahirap kaysa sa akin. Nanigas ang aking buong pagkatao. Anong sinasabi niyo, kinalaman ng nanay ko rito? Actually, hindi mo alam ang buong kwento, di ba? Lumapit siya sa bintana ng aking sasakyan, ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila sumasakal sa akin. Ang 500 bilyong piso na yan? Ang akala mo ba ay bunga lang ng sipag ng tatay mo? Isang bahagi niyan ay dapat na sa akin. Kami ang orihinal na magkasosyo bago niya ako ipinagtabuyan ng dahil sa pag-ibig. Kaya nang mamatay siya, kinuha ko lang ang nararapat sa akin sa pamamagitan ni Leandro. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ang bawat salita niya ay tila piraso ng isang puzzle na ngayon lang nabubuo.
Ang kasal namin ni Leandro ay hindi isang aksidente. Ito ay isang planadong paghihigantay. Kaya niyo ba siya pinapatay? Tanong ko, ang aking mga mata ay nagnininga sa galit. Dahil sa pera? Dahil sa lumang galit? Huwag mo akong bintangan ng mga bagay na wala kang ebidensya, Aurelia. Sabi niya nang may mapanuring ning iti. Pero tandaan mo ito, ang Sandoval Trust ay may isang nakatagong kondisyon. Isang kondisyon na tanging ako at ang tatay mo lang ang nakakaalam. Isang pirma ko lang at ang lahat ng perang yan ay mapupunta sa isang foundation na hindi mo kailanman mahahawakan. Bigla akong natahahan. Kaya pala hindi siya natatakot kahit nasa kulungan si Leandro. May hawak pa rin siyang alas. Actually, Mama, baka nakakalimutan ninyo. Sabi ko, pilit na pinapatatag ang aking boses habang inilalabas ko ang folder na ibinigay ni Bianca. Hawak ko na ang lahat ng ebidensya ng inyong mga illegal na transaction. Ang mga offshore accounts, ang mga bayad sa mga opisyal, at ang pinakamahalaga, ang testimonya ni Bianca tungkol sa kung paano niyo minanipula ang pagkamatay ng tatay ko. Nagbago ang ekspresyon ng kanyang muka. Nawala ang ngiti at napalitan ito ng isang matinding poot. Ang babaeng yon, hinding-hindi siya makakapagsalita. Huli na kayo, Mama. Bianca is under my protection, tugon ko. At tungkol sa kondisyon ng trust fund, matagal nang binago ng tatay ko ang mga dokumentong yon bago siya mamatay. Amelyang darating ang araw na ito. Kaya niya itinago sa akin ang lahat para protektahan ako sa inyo. Ito ang twist na nagpabago sa lahat. Sa gitna ng aming pagtatalo, nakatanggap ako ng tawag mula kay Attorney Ramos. Ang boses niya ay puno ng kaba. Ma'am, Aurelia, kailangan niyo pong pumunta rito sa opisina. May nahanap kaming lihim na dokumento sa ilalim ng pangalan ng nanay niyo. Hindi lang po si Bianca ang biktima rito. Ang nanay niyo, hindi siya namatay sa sakit sa probinsya. Siya ay nasa isang mental institution sa loob ng 20 anyos at si Doña Remedios ang nagbabayad para itago siya roon. Tila gumuho ang langit sa aking narinig. Ang nanay ko, buhay ang nanay ko. Ang akala ko matagal nang namayapa ay itinago at ikinulong ng babaeng. Nasa harap ko ngayon, nabitawan ko ang aking cellphone. Tumingin ako kay Doña Remedios na ngayon ay muling nakangiti ng matagumpay. O bakit namumutla ka, Aurelia? Uyam niya. Akala mo ba ay nahanap mo na ang lahat ng sikreto ngayon? Mamili ka ang 500 bilyon mo o ang kalayaan ng nanay mo na matagal mo nang gustong makita? Naramdaman ko ang paghinto ng aking hininga. Ang galit, ang pait at ang pag-asa ay nagsama-sama sa aking dibdib. Ito ang pinakamahirap na desisyong kailangan kong gawin. Sa loob ng 10 taon namuhay ako sa kasinungalingan at ngayon ang katotohanan ay tila isang kutsilyong nakatutok sa aking leeg. Nasaan siya? Ang tanging nasabi ko, ang aking boses ay nanginginig sa uwatik at lungkot. Pirmahan mo ang lahat ng pag-aari ng Sandoval Trust sa pangalan ni Leandro at ibibigay ko sa iyo ang lokasyon. Sagot niya habang iniaabot ang isang pirasong papel. Mayroong kang 24 na oras. Pagkalipas niyon baka hindi mo na siya madatnan pang humihinga. Pinaharurot niya ang kanyang sasakyan paalis, iniwan ako mag-isa sa gitna ng usok at ingay ng Makati. Napasandal ako sa aking manibela at dun sa gitna ng sikat ng araw ay humagulhol ako ng walang tunog. Ang sakit ay tila isang malaking alon na tumangay sa lahat ng aking lakas. Buhay ang nanay ko. At ang kaisa-isang paraan para mailigtas siya ay ang ibigay muli ang lahat ng kapangyarihan sa mga taong pumatay sa aking tatay. Tiningnan ko ang USB na hawak ko. Isang desisyon. Isang sakripisyo. Isang huling pagkakataon para sa katarungan. Hindi niyo ako matatalo, Remedios, bulong ko sa hangin. Dahil sa pagkakataong ito, hindi lang pera ang itataya ko. Itataya ko ang lahat para lang mabuo muli ang pamilyang sinira niyo. Sa loob ng opisina ni Attorney Ramos, ang tanging tunog na naririnig ay ang mahinang pag-ikot ng aircon at ang mabilis na paghinga ko. Nakalatag sa mesa ang mga dokumentong magbabalik ng lahat ng kapangyarihan kay Leandro. Isang pirma ko lang mawawala ang 500 bilyong piso. Isang pirma ko lang mababaliwala ang lahat ng paghihirap ko para makuha ang hustisya. Ngunit sa kabila ng lahat ng pera na iyon, ang muka ng aking ina na hindi ko man lang nayakap sa loob ng 20 taon, ang tanging nakikita ko. Ma'am Aurelia, hindi po tayo pwedeng basta-basta pumirma.
babala ni Attorney Ramos. Knowing Doña Remedios, hindi siya titigil hanggat hindi niya kayo nauubos. Kapag nakuha na niya ang gusto niya, ano ang kasiguraduhan nating pakakawalan niya ang nanay niyo? Actually, attorney, wala akong pagpipilian. Ang boses ko ay paos at puno ng pagod. I can lose the money, I can lose the company, pero hindi ko na kayang mawala muli ang nanay ko. She's been suffering for 20 years dahil sa kasakiman ng pamilyang iyon. Hinawakan ko ang ballpen. Ngunit bago ko mailapat ang tinta sa papel, may naalala ako. Ang sinabi ni Bianca tungkol sa mga dokumento ni Leandro. Kung talagang si Remedios ang mastermind, siguradong may alam si Leandro sa kinaroroonan ng aking ina. Nagpasya akong pumunta sa presinto. Gusto kong makita ang asawa ko, ang lalaking naging dahilan ng aking impyerno. Pagpasok ko sa visiting area, bumungad sa akin si Leandro. Wala na ang kanyang mamahaling coat. Suot niya ang kulay orange na uniforme ng preso. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mukha ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng ilang araw. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. "Aurelia, dumating ka!" Bulong niya habang hawak ang tilpono sa likod ng salamin. "Please, ilabas mo ako rito. Si Mama, hindi niya ako tinutulungan. Sabi niya kasalanan ko raw ang lahat." Tiningnan ko siya ng may halong pait at awa. "Actually, Leandro, hindi ako nandito para iligtas ka. Nandito ako para sa nanay ko. Nasaan siya?" Natigilan si Leandro. Umiwas siya ng tingin at dun ko nakita ang isang emosyong hindi ko inaasahan mula sa kanya, ang pagsisisi. Narinig ko silang nag-uusap ni Lola Isay noon. Simula niya ang kanyang boses ay nanginginig. Nung bata pa ako, may binabanggit si Mama na bahay ni Maria sa Laguna. Sabi niya dun daw itinatago ang mga multo ng nakaraan. "Aurelia, I'm sorry. Hindi ko alam na aabot sa ganito. Gusto ko lang namang maging matagumpay para hindi na ako maliitin ni Mama." Dito ko nakita ang isang sandali ng pagiging tao ni Leandro. Umiyak siya ng parang bata. "Nung pinakasalan kita, Aurelia, totoo ang nararamdaman ko. Pero araw-araw pinapaalala sa akin ni Mama na kailangan kitang gamitin. Na kailangan nating makuha ang Sandoval Fund dahil yun daw ang nararapat sa amin. I was weak. I was a coward. Weakness is not an excuse for murder and betrayal, Leandro." Malamig kong sagot. "Ang bahay ni Maria, nasaan eksakto yon?" Hindi ko alam ang address, pero may susi si Mama sa kanyang jewelry box na may nakaukit na BM. Iyon ang susi sa pintong hindi ko kailanman binuksan. Sabi niya bago ibinaba ang telepono at itinago ang kanyang muka sa kanyang mga palad. Umalis ako sa presinto na may dalang bagong pag-asa. Mayroon na akong lead. Ngunit paglabas ko, tumunog ang aking cellphone. Isang video call mula sa isang hindi kilalang numero. Pagkasagot ko, bumungad ang mukha ni Doña Remedios. Nasa likod niya ang isang matandang babae na nakatali sa isang upuan, maputi na ang buhok at tila wala sa sariling ulirat. Ang aking ina. 10 hours left, Aurelia," sabi ni Remedios habang hinahaplos ang buhok ng aking ina ng may halong pananakot. "Huwag kang magkakamaling pumunta sa mga pulis. Ang bahay ni Maria ay puno ng mga tauhan ko. Isang maling galaw mo, hindi mo na makikilala ang nanay mo." "Pipirmahan ko na ang mga papel," sigaw ko sa telepo. No, ang aking puso ay tila sasabog sa galit. "Just don't hurt her." "Good girl. Magkita tayo sa lumang warehouse ng Vergara Group sa pier mamayang hating gabi." "Mag-isa ka lang, Aurelia. Kung gusto makitang buhay ang nanay mo, dalhin mo ang mga dokumento at ang lahat ng ebidensyang hawak mo." Ibinaba niya ang tawag. Napatitig ako sa kawalan. Alam ko na ang warehouse na iyon ay isang bitag. Hindi ako papayagang makaalis ng buhay ni Remedios kapag nakuha na niya ang lahat. Bumalik ako sa opisina at kinuha ang jewelry box ni Remedios na nakuha ng mga sheriff noong nilinis ang mansion. Hinanap ko ang susing sinabi ni Leandro. At doon, sa ilalim ng mga peking perlas, nahanap ko ang isang lumang susi na may nakaukit na BM. Kasama nito ang isang maliit na litrato, ang litrato ng aking ama at ina noong kabataan nila. Sa likod ng litrato, may nakasulat na mensahe sa sulat kamay ng aking ama. "For my Maria in the house where we first met.
I will find you no matter what. Naintindihan ko na ang lahat. Ang bahay ni Maria ay hindi lang isang kulungan. Ito ang lumang rest house ng aking ama sa Laguna na matagal nang inakala ng lahat na naibenta na. Tinawagan ko si Attorney Ramos. Attorney, ihanda ang mga dokumento, pero gumawa ka ng isang dummy folder at tawagan mo ang pinagkakatiwalaan nating team. Pupunta ako sa warehouse para harapin si Remedios, pero gusto kong habang nandoon ako, iligtas niyo ang nanay ko sa Laguna. Ma'am, it's suicide. Mapapahama kayo sa warehouse, apela ni attorney. Actually, attorney, 10 taon na akong patay sa loob ng bahay na iyon. Nayon lang ako muling nabuhay. Sabi ko habang isinusukbit ang aking bag. This is not just about money anymore. This is about taking back my life. Naglakad ako palabas patungo sa dilim ng gabi. Ang ulan ay nagsisimulang pumatak ng malakas, tila nakikiramay sa bigat ng aking nararamdaman. Handa na akong itaya ang lahat, ang 500 bilyong piso ang kumpanya at maging ang sarili kong buhay para sa huling pagkakataon na mayakap ang aking ina. Ang dagundong ng ulan sa bubong na yero ng lumang warehouse sa pier ay tila isang hindi matapos-tapos na babala. Amoy ng kalawang alat ng dagat at luma na kahoy ang sumalubong sa akin pagkababa ko ng sasakyan. Hawak ko ng mahigpit ang itim na folder ang piraso ng papel na magdidikta kung muli ko pa bang mayayakap ang aking ina o tuluyan na kaming malulubog sa kadiliman. Naglakad ako papasok sa gitna ng malawak at madilim na espasyo. Ang tanging liwanag ay nanggagaling sa isang bumbilya na nakabitin sa gitna umuuga-uga dahil sa malakas na hangin. Sa ilalim ng liwanag na yon, nakatayo si Doña Remedios. Suot niya ang kanyang itim na coat, mukhang kalmado, at may hawak na isang baso ng wine habang nakaupo sa isang lumang silya. Sa kanyang likuran, may 2 lalaking malalaki ang katawan na nakatayo tila mga asong naghihintay ng utos. "You're late, Aurelia," sabi niya nang hindi tumitingin sa akin. "Akala ko ay mas mahalaga sa iyo ang nanay mo kaysa sa oras." "Nandito na ako, Mama. Pakawalan niyo na ang nanay ko." Ang boses ko ay buo kahit na sa loob-loob ko ay nanginginig ako sa takot at galit. Tumayo siya at lumapit sa akin. Ang tunog ng kanyang takong sa semento ay tila bawat tibok ng aking kaba. "The documents first. I want to see your signature on every page. I want the Sandoval Trust to be legally transferred to Leandro's name by tomorrow morning." Iniabot ko ang folder. Dahan-dahan niya itong binuksan. Habang binabasa niya ang bawat pahina, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. Ito ang sandaling pinakahihintay niya sa loob ng 30 taon ang makuha ang yaman na inakala niyang ipinagkait sa kanya ng aking ama. "Actually, you're very brave, Aurelia. Pumasok ka rito nang mag-isa bit-bit ang lahat ng kailangan ko." Uyam niya habang tinitingnan ang USB drive na kasama sa folder. "Na yung hawak ko na ito, ano sa tingin mo ang pipigil sa akin para hindi ka na makalabas ng buhay dito?" "Ang katotohanan, Mama," sagot ko. "Ang katotohanan na hindi niya mapapatay ang alaala ng tatay ko kahit makuha niyo ang bawat sentimo ng pera niya." Tumawa siya ng malakas, isang tawang nakakabini sa gitna ng ingay ng ulan. "Ang katotohanan ay patay na ang tatay mo at ang nanay mo isang baliw na matanda na walang pakinabang sa mundo. I kept her alive only because I knew she was the only leverage I had against you. And now, you've served your purpose." Senyas niya sa kanyang mga tauhan na lumapit sa akin. Ngunit bago pa sila makahakbang, kinuha ko ang aking cellphone mula sa bulsa ng aking blazer. "Huwag po kayo masyadong magmadali, Mama," sabi ko. Tiningnan ko ang screen ng aking phone. Isang mensahe mula kay Attorney Ramos ang kakarating lang. "Target secured. Your mother is safe. We are on our way to the hospital." Naramdaman ko ang isang matinding ginhawa na halos magpaluhod sa akin. Ang plano ko ay nagtagumpay. Habang inaabala ko si Remedios dito sa warehouse, matagumpay na nailigtas ng team ni Attorney Ramos ang aking ina mula sa rest house sa Laguna. "What is that?" Tanong ni Remedios, ang kanyang muka ay nagsisimulang mabakasan ng kaba. "Ang nanay ko, wala na siya sa bahay ni Maria, Mama. Safe na siya. At ang folder na hawak nyo, ang mga pirma ko riyan ay walang bisa dahil ang mga dokumento niyan ay mga dummy copies lang." Sabi ko nang may matamis na ngiti ng tagumpay. Nagbago ang kulay ng mukha ni Remedios.
Ang kanyang kalmado ay naging isang matinding poot. Walang hiya ka. You tricked me. Celine, what are you doing? He can't breathe. Nasaan ang gamot? Sigaw ni Leandro. Nagkakandara pa siyang hinalugog. Ang mga bag itinapon ang mga damit sa sahig, pero wala siyang makita. I told you, Leandro, it's just psychological. If we give him the medicine, he will never learn to be strong. Ganti ni Celine ang kanyang boses ay pumapatak na sa hysteria. Look at him. He's doing this to manipulate us. He wants his mother. Kwengkak niyang tinghua ko, Leandro. Ngunit bago pa sila makalapit, ang malalaking pinto ng warehouse ay bumukas ng marahas. Ang mga ilaw mula sa mga sasakyan ng pulis ay sumilaw sa buong paligid. Ang tunog ng mga sirena ay pumailan lang humahalo sa ingay ng ulan. Police! Drop your weapons! Huwag kayong gagalaw! Sigaw ng mga operatiba ng NBI habang pumapasok sila sa gusali. Ang mga tauhan ni Remedios ay agad na nagtaas ng kamay. Si Remedios naman ay napaupo sa kanyang silya, tila ba biglang nawala ang lahat ng lakas sa kanyang katawan? Ang baso ng wine na hawak niya ay nahulog at nabasag sa semento, ang pulang likido ay kumalat na parang dugo. This is not over, Aurelia May. Mga kaibigan ako sa gobyerno. Hindi niyo ako mapapakulong na matagal. Sigaw niya habang pinuposas ng mga pulis ang kanyang mga kamay. Actually, mama, ang mga kaibigan niyo ay sila ring maglalaglag sa inyo, sabi ko habang lumalapit sa kanya sa huling pagkakataon. Bianca gave us everything. Ang bawat pangalan ng mga opisyal na binayaran niyo, ang bawat transaction, lahat yon ay nasa kamay na ng batas. You are alone now. Tiningnan ko siya ng diretso sa kanyang mga mata. 10 taon mo kaming pinahirapan. 10 taon mong ninakaw ang buhay ng nanay ko. Ngayon ang bawat segundong ginugol mo sa kasamaan ay pagbabayaran mo sa loob ng rehas. Habang kinalakalad siya palabas ng warehouse, naramdaman ko ang pagtulo ng ulan sa aking muka. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito malamig. Tila ba ito ang paghuhugas sa lahat ng pait at sakit ng nakaraan. Sumakay ako sa sasakyan ni Attorney Ramos, nakakarating lang. Ang aking puso ay punong-puno ng pananabik. Dalhin niyo po ako sa kanya, Attorney. Dalhin niyo ako sa nanay ko. Bulong ko habang pinapahid ang aking mga luha. Opo, Ma'am Aurelia. She's waiting for you. Sabi ng mga nurse kahit wala siya sa sariling ulirat, paulit-ulit yang binabanggit ang pangalan niyo. Sagot ni Attorney Ramos habang pinapaandar ang sasakyan. Habang binabagtas namin ang madilim na kalsada ng Makati, nakita ko sa malayo ang gusali ng Vergara Group. Ngunit hindi na ito ang toring ginto na kinatatakutan ko. Isa na lamang itong gusaling gawa sa semento na walang kaluluwa. Ang tunay na kayamanan ay wala sa loob ng vault o sa mga bank account. Ang tunay na kayamanan ay nasa yakap ng pamilyang matagal nang pinaghiwalay ng kasakiman, ngunit muling pinagtagpo ng katotohanan at pagmamahal. Dumating kami sa ospital. Sa loob ng isang pribadong kwarto, nakita ko ang isang matandang babae na nakaupo sa tabi ng bintana. Ang kanyang maputing buhok ay dahan-dahang hinahaplos ng hangin. Nang marinig niya ang pagbukas ng pinto, lumingon siya. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng kawalan ay biglang kumislap nang makita ako. Aurelia! Bulong niya, ang kanyang boses ay tila isang anghel na bumaba mula sa langit. Nay, tumakbo ako patungo sa kanya at niyakap siya ng napakahigpit. Doon sa gitna ng amoy ng gamot at puting dingding ay naramdaman ko ang tunay na tahanan. Tapos na ang gyera. Tapos na ang pagtatago sa anino. Ang Sandoval Trust ay hindi na lang pera, ito na ang pundasyon ng aming bagong buhay. Isang buhay na wala ng takot, wala ng lihim at puno ng hustisya. Ang sikat ng araw sa Makati ngayong umaga ay tila may dalang bagong pag-asa. Mula sa penthouse ng dati ay Vergara Group Building, pinapanood ko ang abalang kalsada sa ibaba. Ngunit hindi na ang pangalang Vergara ang nakasulat sa bungad ng gusali. Sa halip, isang malaking karatula na ang nakalagay Sandoval and Workers Heritage. Ito ang pangakong tinupad ko sa mga empleyadong muntik nang maging biktima ng kasakiman ni Leandro. Isang buwan na ang nakalilipas mula ng gabi sa pier. Ang bawat araw ay naging isang mahabang proses o ng paghihilom at paglilinis. Sa loob ng korte nung nakaraang linggo, huling beses kong nakita si Leandro. Nakaupo siya sa upuan ng akusado, nakayuko at hindi man lang makatingin sa akin.
Ang kanyang hatol habang buhay na pagkabilanggo para sa kasong plunder estafa at ang pagkakasangkot sa pagplano ng aksidente ng aking ama. Nang basahin ang hatol, wala ako naramdamang tuwa, tanging isang malalim na buntong hininga ng kaluwagan. Ang hustisya ay hindi kailangang maging maingay. Minsan, ang katahimikan ng isang selda ay sapat na. Si Bianca naman ay naging star witness. Bagaman nakaligtas siya sa mas mabigat na parusa, kailangan pa rin niyang harapin ang mga kasong administratibo at ang pagkakakumpiska ng lahat ng kanyang ari-arian. Sa huling pagkakataon na nagkausap kami tanging, "Actually, I'm sorry," ang nasabi niya. Hinayaan ko na siyang lumayo. Alam kong ang buhay na kanyang kakaharapin isang buhay na walang luho at puno ng panghuhusga ng lipunan ang kanyang magiging sariling kulungan. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi ay ang pagkikita namin ni Doña Remedios sa kulungan bago siya ilipat sa correctional facility. Kahit suot ang uniforme ng preso, pilit pa rin niyang itinataas ang kanyang noo. Pero ang kanyang mga mata ay wala ng buhay. "Nakuha mo na ang lahat, Aurelia," sabi niya ng may nangiinig na boses. "Masaya ka na ba?" "Hindi ito tungkol sa saya, Remedios," sagot ko habang nakatitig sa kanya ng may awa. "Ito ay tungkol sa pagbabalik ng danggal na sinubukan ninyong nakawin sa amin ng tatay ko. Ang 500 bilyong piso na yan gagamitin ko yan para itama ang lahat ng mali nyo. Ang mansion nyo sa Forbes Park, ibinenta ko na yan, at ang kikitain ay mapupunta sa mga biktima ng inyong mga illegal na transaction." Hindi siya nakapagsalita. Ang kanyang hiya na kanyang iningatan sa loob ng maraming taon ay tuluyan ng gumuho sa harap ng lahat. Nabalik ang aking diwa nang maramdaman ko ang isang mainit na kamay na humawak sa aking balikat. Lumingon ako at nakita ko ang aking ina, si Maria. Maaliwalas na ang kanyang muka, suot ang isang asul na dress na tila bumagay sa kanyang maputing buhok. Bagaman may mga sandaling nalilito pa rin siya, mas madalas na siyang gumiti at nakakaalala. "Aurelia, anak! Oras na para umuwi," sabi niya ng may lambing. "Opo, Nay. Uuwi na tayo," sagot ko. Bago kami lumabas ng opisina, kinuha ko ang litrato ng aking ama sa ibabaw ng mesa. Hinalikan ko ito ng bahagya. Ang 500 bilyong piso na Sandoval Trust ay hindi na lamang isang numero sa bangko. Ngayon ito ay naging pondo para sa mga pabahay na mga manggagawa scholarship para sa mga anak na mga biktima ng korupsyon. At higit sa lahat, ito ang naging susi para mabuo muli ang aking pagkatao. 10 taon ako naging anino. 10 mga doon ako naging plain housewife na minaltrato at binaliwala. Pero sa bawat sakit na pinagdaanan ko, natutunan ko na ang tunay na halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung sino ang kanyang asawa, kundi sa kung paano niya itinayo ang kanyang sarili mula sa abo ng pagtataksil. Habang naglalakad kami ng aking ina palabas ng gusali, sinalubong kami ng mga ngiti at pagbati ng mga empleyado. Wala nang takot, wala nang bulungan, tanging respeto. Pumasok kami sa loob ng sasakyan. Tiningnan ko ang langit ng Maynila. Ang ulan ay tumigil na at isang maliwanag na bahaghari ang nakadungaw sa pagitan ng mga gusali. Ang kwento ko ay hindi kwento ng isang babaeng naghigante. Ito ay kwento ng isang babaeng nahanap ang kanyang boses sa gitna ng katahimikan. Ako si Aurelia Sandoval at ang aking paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Chương 10. Ang bagong simula ang isang Sandovan. Isang khởi đầu mới của một Sandovan. Ang sikat ng araw sa Makati ngayong umaga ay tila may dalang bagong pag-asa. Mula sa penthouse ng dati ay Vergara Group Building, pinapanood ko ang abalang kalsada sa ibaba. Ngunit hindi na ang pangalang Vergara ang nakasulat sa bungad ng gusali. Sa halip, isang malaking karatula na ang nakalagay, Sandoval and Workers Heritage. Ito ang pangakong tinupad ko sa mga empleyadong muntik ng maging biktima ng kasakiman ni Leandro. Isang buwan na ang nakalilipas mula ng gabi sa pier. Ang bawat araw ay naging isang mahabang proses o ng paghihilom at paglilinis. Sa loob ng korte noong nakaraang linggo, huling beses kong nakita si Leandro. Nakaupo siya sa upuan ng akusado na kayuko at hindi man lang makatingin sa akin. Ang kanyang hatol habang buhay na pagkabilanggo para sa kasong plunder estafa at ang pagkakasangkot sa pagplano ng aksidente ng aking ama. Nang basahin ang hatol, wala akong naramdamang tuwa.
tanging isang malalim na buntong hininga ng kaluwagan. Ang hustisya ay hindi kailangan maging maingay. Minsan, ang katahimikan ng isang selda ay sapat na. Si Bianca naman ay naging star witness. Bagaman nakaligtas siya sa mas mabigat na parusa, kailangan pa rin niyang harapin ang mga kasong administratibo at ang pagkakakumpiska ng lahat ng kanyang ari-arian. Sa huling pagkakataon na nagkausap kami tanging, "Actually, I'm sorry," ang nasabi niya. Hinayaan ko na siyang lumayo. Alam ko ang buhay na kanyang kakaharapin isang buhay na walang luho at puno ng panghuhusga ng lipunan ang kanyang magiging sariling kulungan. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi ay ang pagkikita namin ni Doña Remedios sa kulungan bago siya ilipat sa correctional facility. Kahit suot ang uniforme ng preso, pilit pa rin niyang itinataas ang kanyang no. Pero ang kanyang mga mata ay wala ng buhay. "Nakuha mo na ang lahat, Aurelia," sabi niya ng may nanginginig na boses. "Masaya ka na ba?" "Hindi ito tungkol sa saya, Remedios," sagot ko habang nakatitig sa kanya na may awa. "Ito ay tungkol sa pagbabalik ng dangal na sinubukan ninyong nakawin sa amin ng tatay ko. Ang 500 bilyong piso na yan gagamitin ko yan para itama ang lahat ng mali nyo. Ang mansion nyo sa Forbes Park, ibinenta ko na yan at ang kikitain ay mapupunta sa mga biktima ng inyong mga illegal na transaction." Hindi siya nakapagsalita. Ang kanyang hiya na kanyang iningatan sa loob ng maraming taon ay tuluyan ng gumuho sa harap ng lahat. Nabalik ang aking diwa nung maramdaman ko ang isang mainit na kamay na humawak sa aking balikat. Lumingon ako at nakita ko ang aking ina, si Maria. Maaliwalas na ang kanyang muka, suot ang isang asul na dress na tila bumagay sa kanyang maputing buhok. Bagaman may mga sandaling nalilito pa rin siya, mas madalas na siyang mumiti at nakakaalala. "Aurelia, anak, oras na para umuwi," sabi niya ng may lamig. "Opo, Nay, uuwi na tayo," sagot ko. Bago kami lumabas ng opisina, kinuha ko ang litrato ng aking ama sa ibabaw ng mesa. Hinalikan ko ito ng bahagya. Ang 500 bilyong piso na Sandoval Trust ay hindi na lamang isang numero sa bangko. Ngayon ito ay naging pondo para sa mga pabahay ng mga manggagawa, scholarship para sa mga anak na mga biktima ng korupsyon, at higit sa lahat, ito ang naging susi para mabuo muli ang aking pagkatao. 10 taon akong naging anino. 10 taon akong naging plain housewife na minaltrato at binaliwala. Pero sa bawat sakit na pinagdaanan ko, natutunan ko na ang tunay na halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung sino ang kanyang asawa, kundi sa kung paano niya itinayo ang kanyang sarili mula sa abo ng pagtataksil. Habang naglalakad kami ng aking ina palabas ng gusali, sinalubong kami ng mga ngiti at pagbati ng mga empleyado. Wala nang takot, wala nang bulungan, tanging respeto. Pumasok kami sa loob ng sasakyan. Tiningnan ko ang langit ng Maynila. Ang ulan ay tumigil na at isang maliwanag na bahaghari ang nakadungaw sa pagitan ng mga gusali. Ang kwento ko ay hindi kwento ng isang babaeng naghiganti. Ito ay kwento ng isang babaeng nahanap ang kanyang boses sa gitna ng katahimikan. Ako si Aurelia Sandoval at ang aking paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Ang bawat patak ng luha sa dulo ng isang masakit na kabanata ay siyang dila ng apoy na magluluto sa ating bagong pagkatao. Natapos na ang laban ni Aurelia Sandoval hindi sa pamamagitan ng galit kundi sa pamamagitan ng katotohanang walang sinuman ang pwedeng kumuha ng iyong danggal kung hindi mo ito ibibigay. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagsama sa akin sa madamdaming biyaheng ito. Ramdam ko ang bawat buntong hininga at bawat tibok ng puso ninyo sa tuwing nasasaktan si Aurelia. Naalala ko tuloy ang eksena sa Chapter 2 nung itinatapon ni Doña Remedios ang mga damit ni Aurelia sa kalsada. Napakasakit, diba? Ngunit dun natin napatunayan na ang bawat damit na nadumihan ng putik ay napalitan ng isang korona ng tagumpay na hindi kailanman mabubura. Ang kwentong ito ay paalala na sa likod ng bawat tahimik na asawa may isang matibay na pundasyon na kayang magpatumba ng kahit anong imperyo kapag ito ay binaliwala. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Aurelia, pipiliin niyo rin bang iligtas ang taong nagtaksil sa inyo? O hahayaan niyo na lang silang kainin ng sarili nilang apoy? Saan man kayo naroon ngayon, marahil ay nagluluto ng hapunan para sa inyong pamilya. Nagpapahinga pagkatapos ng trabaho sa ibang bansa,
o simpleng nakikinig habang nagpapalipas ng oras. Sana ay nagbigay ito ng inspirasyon sa inyo na ang inyong halaga ay hindi nakadepende sa ibang tao. Ibahagi nyo naman sa comment section kung anong aral ang nakuha nyo sa kwento ni Aurelia. Kung kayo ba si Aurelia, papatawarin nyo ba si Leandro pagkalipas ng maraming taon? Huwag kalimutang i-like at i-share ang ating kwento para mas marami pang kababaihan ang makahanap ng kanilang lakas. Hanggang sa susunod nating kwentuhan. Manatiling matatag at laging tandaan ang bawat sandoval sa ating sarili ay karapat-dapat sa isang rumespeto at nagmamahal na buhay.